Magandang hapon mga kapatid. So dumawa na po tayo sa ating mensahe sa hapong ito. Bagamat karamihan po sa atin ay tayo na bautismuhan na, kaya po tayo mga Kristiyano. Pero kailangan po nating maalala ang kahalagahan ng ginawa natin, yung sinasabing bautismo. Dito sa Mateo, chapter 28. Dito po sa pinakahuling talat, verse 20, sinasabi dito ng Panginoon, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo, at narito ko kasama niyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi po tamang isipin ng katungkulan ng pangangaral ng Ebanghelyo ay sa mga mangangaral. Ito rin po yung obligasyon ng bawat Kristiyano tulad ng ating nabasa. Na yung maunang alagad, sila itinuruan, inutusan ng Panginoon ng kanyang mga apostol na turuan silang ganapin ang lahat ng mga bagay na ipinagutos ng Panginoon. Ang isa roon ay pangaral ng Ebanghelyo, at kung sila isasampalataya, ay bautismuhan. So mahalaga rin na alalahanin po natin ng mga bagay na ito at magamit natin sa pagtuturo sa iba. So ang ating pong mensahe ay ang kahalagahan ng bautismo, the importance of baptism. Dito po sa Efeso, chapter 4, verse 5, isa sa mga bagay na dapat nating paniwalaan, ito'y kakibat sa ating pananampalataya, ay meron isang bautismo kanya. Isa lang. Dito sa Efeso 4:5, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Kung naniniwala tayo na isang Panginoon ng ating Panginoon sa Kristo, ay lahat din po tayo maniwala na may isang bautismo kanya. So dito po sa ating pag-aaral sa hapong ito, anong bautismo yun? Anong klaseng bautismo ang magliligtas sa atin? Ito ay bautismo na may kaakibat na pananampalataya. Ako po ay dating Katoliko, ano po? Ako ay naging Kristiyano nung ako ay 21 years old. So, mahabang panahon, ako po ay hindi Kristiyano. Ako winisikan, doon ako'y sanggol. Nalaman ko yan dahil nakita ko yung mga litrato. So wala akong kinalaman sa bagay na yun. Sa mga sanggol, hindi naman sila pwedeng sumampalataya. Wala silang kakayahan. Wala pa silang sariling kaisipan. Kaya doon nauso yung may ninong at ninang, para pag nagtanong yung pare, kung naniniwala ka ba si Jesus ay ang Panginoon, ang sasagot yung mga ninong at ninang. Pero ito rin na bautismo ay kinakailangan ay may kaakibat na pananampalataya. Hindi ka maaaring bautismuhan kung wala kang pananampalataya. Tignan po natin ang mga nabanggit na mga talata. Dito mo sa Marcos 16. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas kanya. Ngunit, ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So, napakasimple po ng pag-uusap ngayon. Kung babalik na rin natin sa pamagitan ng tanong, sino bang maliligtas? Ang may kasagutan, ang sumasampalataya at mabautismuhan. So, dito mahalaga na bago ka bautismuhan, hindi kayo sumasampalataya. So, hindi maaaring bautismo ng mga sanggol. Yung mga tao na sapat na kaisipan, yung pinanganak na hindi normal ang kaisipan. Hindi sila, exempted sila, wala silang kasalanan. Dahil na nagkasala, ang kailangan bautismo. Later, malalaman natin yan. Dito po sa Hebrews chapter 11, verse 6. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Sapagkat ang sumasampalataya, sino mang lumalapit sa Kanya, ay dapat sumampalataya may Diyos at siya ang tagapagbigay katimpala
sa mga masikasig na mahanap sa Kanya. So ano ang bagay natin ginagawa? Kinakailangan ay may kaakibat na pananampalataya. So pag tayo nabautismohan, kailangan ay may pananampalataya kanya. So yung tunay na bautismo ay may kaakibat na pananampalataya. Tayo naniniwala o sumasampalataya na si Jesus ay namatay, nailibing, at nabuhay na maguli para sa ating kaligtasan. Yung pananampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang bautismo na ito ay may kaakibat na pagsiksisi at pagpapahayag ng ating pananampalataya. So again, yung mga sanggol, hindi pwede nang gawin yan. Dahil wala naman silang isip, di ba? In the first place, wala naman silang kasalanan. Dito po sa mga talatang nakasulat. Dito po sa Acts chapter 2, verse 38, o gawa. Ito yung mga taong nagpapako sa krus sa ating Panginoon. Nung mapatunayan ng Apostle Peter na yung pinako niya sa krus ay ang ginawa ng Diyos na Kristo at Panginoon, nasaktan na kayo mga puso kanya. Anong gagawin namin? Yun kayo ng tanong. Kasagot ni Pedro, at sinabi sa kayo ni Pedro, magsisi kayo. At magpabautismo o bawat isa sa inyo sa pangalan sa Kristo, kung mapatawad ang inyong magkasalanan at tatanggapin niyo kaloob ng Espiritu Santo. So, yung layunin po ng bautismo, isa sa layo ng bautismo, na patawarin ang ating magkasalanan. So, yung nakagawin natin na takagawiyang binibinyagan yung mga sanggol, hindi pwede yun. Wala naman silang pagsisisihan. Dahil wala silang kasalanan. Yung lamang nakagawa ng kasalanan, yung lumabag sa kalooban ng Diyos, ang nararapat na magsisi, di ba? Sabi ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan sa Kristo, in other words, sa autoridad ng Panginoon, bumamapatawad ang inyong magkasalanan at tatanggapin niyo kaloob ng Espiritu Santo. Dito po sa Romans chapter 10, verse 9, kailangan natin ipahayag ang ating pananampalataya sa pamagitan ng bibig. Maniwala sa talatang ito na tayo sumasampalataya sa puso kanya, sa ating isip. Siyempre, ginaaralan ka, ang isip, ang sumasampalataya. Pero hindi maaaring malaman ng sino man na hindi sumasampalataya. Kasi ikaw lang nakakahanap noon. Katulad yung, ito po ay simple ng halimbawa lang, dahil nararanasan ng lahat. Kung kayo may gusto sa isang babae, nasa isip mo yun. Kung hindi mo yun ipapahayag, hindi ba naalaman ng babae yun? Ganon din ang ating pananampalataya. Sapagkat kung ipahayag po sa pamamagitan ng iyong bibig, si Jesus na Panginoon, at sasampalata ka sa iyong puso na binuhay sa muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat sa puso, ang tao ay nananampalataya sa ating isip, yan ang puso, kaya tinutuloy na ganap. At sa pamagitan ng bibig, ay nagpapayag kaya naliligtas kayo. Ito ay nangyayari bago bautismohan. Either na sa proseso ng pag-aaral, tinatanong mo na yun. Ikaw ba'y naniniwala sa Panginoon? Kaya Jesus bilang Panginoon, sabi niya, oo. So, nalalaman mo kayo na siya sumasampalataya. Pero yun ay kailangan para malaman na kayo sumasampalataya. So yung bautismo ay may kalakip na pagsisisi. Na tayo nagkasala, matagal na panahon, hindi tayo naniniwala sa katotohanan, at namumuhay tayo na taliwas sa kalooban ng Diyos. At kailangan ipahayag sa ibig na kayo sumasampalataya sa Panginoon bilang ating tagapagligtas. So yun po isang bagay na makikita natin. Magsisi, ipahayag sa pamagitan ng bibig ang ating pananampalataya. Ngayon, ito po ay bautismo sa tubig. Marami naniniwala sa panahon natin ngayon na ito ay bautismo sa Espiritu Santo. Pero kailangan natin i-check ang Biblia kung ano mga totoo dyan. Balik tayo sa nakaraan. Excuse me. Ito po sa panahon ni Noe. Di ba, inutusan ng Diyos si Noe
nagawa siya ng daong. Dahil lilipulin niya lahat ng mga nilalang kanya. Yun sa sulat ni Pedro, na noon ay mga Israel, na ang Diyos ay matyagang naghintay noong mga araw ni Noe. Habang ginagawa ang daong, na noon ay kakaunti, sa mga tuwid ay 8 kaluluwa ang naligtas sa pamagitan ng tubig. Noong ay bagong Kristiyano, tinanong ko kay Brother Gamit siya. Kasi yung daong, ang nagligtas kina Noe, noong pinag-uusapan, yung kanila physical na buhay. Kasama ng mga hayop na dinila sa loob ng daong. So yung daong nagligtas, kung pinag-uusapan yung physical nilang buhay. So ang katanungan, sa paanong parang sila naligtas sa tubig? So hindi ito yung physical na kaligtasan. Ito yung may kaugnay sa kanilang spiritual na kalagayan. Kung babasahin po natin ang Genesis chapter 6, babalik po tayo. Ano bang kalagayan ng mga tao sa panahon ni Noe? Bakit nagalit ang Diyos? At lilipulin niya lahat ng mga tao. Basahin natin sa Genesis chapter 6, verse 3. At sinabi ng Panginoon, ang aking spirito ay hindi laging mananatili sa tao sapagkat siya lamang. Sapagkat ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon. Ang mahiganti nasa lupa ng mga araw ngayon. At kahit pagkatapos noon, sila yung naging anak na nagkipagtalik ang mga anak ng Diyos at sa mga anak na babae ng tao. Ang mga ito yung naging makapangyarihan na noong unang panahon, mga bantog na magdirigma. Sila nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa. At ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lang masama. Nalungkot ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. Ito yung tamang salin. Doon sa ibang salin, nagsisisi kanya. Hindi, nalungkot lang siya. Kaya sinabi ng Panginoon, lilipunin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao, hayop, at magmagapang, at mga ibon sa ipag-uwi sapagkat ako'y nalulungkot nang nilalang ko sila. Kanya. Bakit? Dahil napakasama nila. So, nangyari sa panahon ni Noe, naligtas si Noe sa kasalanan ng panahon na yun, nung patayin ng Diyos ang lahat ng mga kasalanan. Diyos, yun ang paraan na siniligtas sa pamagitan ng tubig. Nilipon ng Diyos ang lahat ng mga kasalanan. Pagdating sa sumunod na talata, ito rin ang totoo sa bautismo. Sila'y magkahawig. Hindi sila eksakto magkapareho, pero sila'y magkahawig. At ang bautismo na siyang kalarawan nito. Kalarawan nito, kanya. Yun ang nangyari sa panahon ni Noe. Ang nagligtas sa inyo ngayon. So, tubig pa rin yan, di ba? Hindi sa pag-aalis ng karamihan naman, kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Cristo. So, ang bautismo ay sa tubig. Later, makikita natin, hindi tubig ang nagliligtas, actually. Pero may kaugnayan ng tubig. Yung sinasabi sa atin niya. So, 8 kaluluwa na naligtas sa pamagitan ng tubig, yun ang tunay na kalarawan, ang bautismo kanya. So, sinaalis ng Panginoon ang ating mga kasalanan dahil tayo mahilig ng isang malinis na budhi. Isang budhi na nalinis sa ating mga kasalanan. Noong aralan ni Felipe, yung bating, o yung eunuch, nakarating sila sa dagat may tubig. Ang sabi ng eunuch, here is water. What is to prevent it from being baptized? So, baptize siya sa tubig. Makikita natin. Hindi sa Espiritu Santo, kundi sa tubig. Yan nagliligtas. Ito yung paglulubog. Sa United Methodist Church, pwede kang pumili. Pwede kang wisikan, pwede kang bumusan, o pwede kang ilubog. Nasa sayo. Sa Presbyterian Church, ikay wiwisikan. Sa Roman Catholic Church, ikay wiwisikan. Sa Anglican Church, ikay wiwisikan. Pero sa Biblia, ang bautismo ay paglulubog. Ang maging suliranin, kung masasabi natin suliranin, sa pagsasali ng Biblia, may mga salita na hindi sinali. Nilipat lang.
o tinatawag transliteration, ganyan. Nilipat mo lang sa titik ng ibang wika patungo sa titik ng ibang wika. Hindi mo iniligay yung kahulugan. Tingnan po natin sa John 3:23. Nagbabautismo rin si Juan sa Enon na wala sa salin sapagkat may maraming tubig. Ang dahilan. Pag sinasabi natin sapagkat, yun ang dahilan. Pwede mo palitan yan eh. Nagbabautismo rin si Juan sa Enon na wala sa tubig. Sa dahilan, doon maraming tubig. Yun ang ibig sabihin. So, ang bautismo na kailangan na maraming tubig. Kung papalitan natin ng lubog, kung sinalin nila yung bautismo bilang lubog na siyang talagang kahulugan, naglulubog rin si Juan sa Enon na wala sa salin sapagkat doon maraming tubig, may kahulugan yun. Palitan mo ng wisik. Nagwiwisik rin si Juan sa Enon na wala sa salin sapagkat doon maraming tubig, walang kahulugan yun. Nung ako'y Katoliko, nakita na ako ng nagbibindag, isang parang lalagyan lang na ginagano, tubig lang. Pero ang bautismo ay nangangailangan ng maraming tubig, di ba? Sa Romans chapter 6 verse 4, ang bautismo ay nilalarawan bilang isang paglilibing. Dito sa basahin natin, kaya tayo nilibing, nakasama niya sa pamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Na kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamagitan ng kalahati ng Ama, gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. So, ang makikita natin, sa bautismo tayo nilibing. Ganyan. Mga kapatid, ang paglilibing, hindi pwedeng wisik naman ng konting lupa, pabuusan ng konting lupa yung bagat, tapos iwanan mo lang. Hindi paglilibing yun. Pag inililibing natin ng patay, umukay tayo ng yung traditional na paglilibing, okay tayo sa lupa, 6 feet under the ground, tapos tatabunan natin. Kasi nakalubog sa lupa. So, yun ang narawan ng bautismo, hindi paglilibing. Sa Gawa chapter 8:13, kailangan lumusok sa tubig. Dahil hindi paglulubog, kailangan lumapit sa tubig. Yung pagwiwisik, yung tubig ang lumalapit sa'yo. Pero sa tunay na bautismo, ikaw ang lumalapit sa tubig. Dahil kay ilulubog sa tubig. Basahin natin. Iniutos niya itigil ang karwahe at lumusog si Felipe at ang ginuko sa tubig. Lumusog sila. Ang binautismo siya ni Felipe. Again, sa pagpinalitan natin, nilubog siya ni Felipe. Nang umahon siya sa tubig, inagaw ng Espiritu ng Panginoon si Felipe at hindi na siya nakita ng eunuko at nagagalak na nagpatuloy siya sa kanyang lakad. At siya nagagalak dahil napatawad ang kanyang magkasalanan. So, ang bautismo ay paglulubog. Ang nangyari po, nung isinali ng Biblia, ang yung mga nagsalit, naniniwala sila na ang bautismo ay pagwiwisik. So, kailangan isasalin nila yun sa tamang kahulugan, patay sila dahil nagwiwisik lang sila eh. So, compromise, baptism, baptize. Yung original na salita ng bautismo ay baptisma. Kung alisin mo yung letter A, baptism, naging English yun. Di ba? Yung baptize, baptizo. Wala ang English word na nagtatapos ng O. Tandaan natin yun. Karamihan letter A. Ginawa lang letter A, naging English lang. English word. Hindi na sinali. Pero alam po natin, kahit gano'n ang pagkasalin niya, mapapatunayan pa rin sa Biblia na ito'y paglulubog. So, ang bautismo hindi katibat na pananampalataya, kinakailangan magsisi, ipahayag mo sa ibibig ang pananampalataya, kailangan may lubog sa tubig. Para sa ipagpapatawad ng iyong magkasalanan. Yan ang makikita natin tungkol sa isang bautismo, mga kapatid. May mga churches na hindi naniniwala na ang bautismo mahalaga sa kaligtasan. Napakaraming yan. Pumili lang po ng dalawa. Yung isa, East Point
Bible Church. Ganyan. Ito ang kailang website. In conclusion, water baptism is not essential for salvation. It is by God's grace alone, through faith alone, in Christ alone, apart from works. Hindi ko maintindihan yung pang-uusap na yun. Kung grace alone, hindi mo kailangan ng pananampalataya. Alone, ganyan. Kung faith alone, hindi mo rin kailangan yung iba. Alone lang eh. Kung Christ alone, hindi mo kailangan ng biyaya at pananampalataya. Kung pagpapasahin mo yung pang-uusap na yun, walang kahulugan. Dito rin po yung mga Baptist. Dito sa First Baptist Church sa Jacksonville, Florida. Ito rin po kanyang site. This is a vitally important clarification to make. Baptists obviously think that baptism is very important. Tandaan yung salita niya, very important. It is in our name, kaya Baptist Church sila, after all. However, you want to be crystal clear, so nagsasalita silang maliwanag, that we do not believe that baptism is required for salvation. Parang naging mahalaga. Alam niyo, lahat ng ating ginagawa, kaya sa ating pagsamba, sa ating pagbibigay, sa ating pag-aawit, ito'y kailangan para tayo maligtas. Eh kung hindi mahalaga, parang naging napakahalaga, kung hindi naman kailangan sa kaligtasan, hindi ko maintindihan yun. Lahat ng mga bagay na ginagawa natin na ipinag-uutos ng Diyos ay mahalaga para tayo makarating sa langit. Para naging mahalaga, hindi kailangan sa kaligtasan. Hindi ko magets. Sabi nga ng mga bagong tao, hindi ko maunawaan yun. Kung ito yung mahalaga, kailangan sa kaligtasan. Yun ang makikita natin. So ito yung mga halimbawa ng mga churches na hindi naniniwala ng bautismo ay mahalaga sa kaligtasan. Pero patunayan po natin, hindi gano'n. Sa totoo, meron tayong mababasa na tayo po yung nililinis ng dugo ng ating Panginoon. We are washed by the blood of Christ. Mas gagamitin ko po ang Biblia sa New King James. Basta kung nagwalang po ng sa New King James. Ang salin po dyan ay wash kanya. Basahin po natin. Revelation chapter 1. Dito po sa verse 5. Itong ating mababasa. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, si kauna-una na namatay, nabuhay na maguli, hindi na namatay. The ruler over the kings of the earth, to him who loved us and washed us from our sins in his own blood. Ganyan. So Tagalog, inugasan ng kanyang dugo ang ating magkasalanan. Ganyan. Ito rin po ay para sa pagpapatawad ng ating magkasalanan. Ito niniwalag ito ng Panginoon sa Mateo chapter 26 verse 28. Nasabi niya, sapagkat ito'y dugo ng bagong tipan na ibinubuo sa marami para sa ipagpapatawad ng magkasalanan. So, ang dugo ng Panginoon ay para patawarin tayo sa ating magkasalanan. Kaya namatay sa krus. On the other hand, sinasabi ng bautismo ay nagugas sa ating magkasalanan. Sa Gawa chapter 22 verse 16, sa po natin. Ito po sa kaso ni Saul, o si Saulo, bago siya naging Kristiyano. Siya po ay tumitigil. So siya ay nag-hesitate. Dito sa Tagalog. At ngayon, ano pang hinihintay mo kanya? Magtumindig ka at magpapautismo matugasan ng iyong magkasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. So dito sinasabi, ugasan mo iyong magkasalanan. Dito sa Acts chapter 2 verse 30, binasa na natin kanina, ang bautismo ay para sa pagpapatawad ng magkasalanan. So ginagawa yun ng dugo, ginagawa ng bautismo. So isang pwedeng itanong, dalawa para nagaligtasan? Isa sa pamagitan ng dugo, isa sa pamagitan ng bautismo. Ang sagot dyan, hindi. Ang bautismo ay nagliligtas dahil doon inuugasan ng Panginoon ng ating mga kasalanan.
Dahil pag nabautismuhan tayo, pumapunta tayo sa kamatayan ng Panginoon. Ganyan. Na kung saan tumulong kanyang dugo. So hindi tayo naniniwala sa water salvation. Kaya nagliligtas ang bautismo dahil sa dugo ng ating Panginoon. Pag nabautismuhan tayo, in a figurative sense, lumalapit tayo sa dugo. Nang ibig sabihin, yung epekto ng kamatayan ng Panginoon, yung paghuhugas at pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya babalik tayo sa 1 Peter chapter 3 verse 21. Bakit nagliligtas ang bautismo sa tubig? Ang saan dahilan po nito ni Pedro, at ang bautismo na siyang kalarawan nito, ang nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi sa pag-aalis ng karamihan ng laman, kundi bilang pag-ilig sa Diyos ng isang malinis na budi o isang budi na malaya sa kasalanan, sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Nung namatay ang Panginoon, tumulong kanyang dugo. Nung siya'y nabuhay na maguli, pinatunayan niya na siya ang anak ng Diyos na may kapangyarihan. Ganyan. Kaya nung sabihin ni Pedro, ikaw ang Kristo, anak ng Diyos na buhay, nasabi ng Panginoon, huwag niyo pagsabihin ito kanya. Kailangan niyang patunayan. Sa Romans chapter 1, verse 4, basahin po natin. Ito po ang ating nababasa. At ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ay sa Espiritu ng kabanalan sa pamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay na ito siya sa Kristo na Panginoon natin. So, kung nandiyan natin makikita, bakit kailangan ng bautismo para tayo maligtas? Parang ito sinaaman na isang ketongin na siyang pinuno ng bulang Syria. Meron siyang ketong. Sinabi sa kanya ng propeta Elisha, pumunta ka sa Ilog Jordan at ikay maglublob ng 7 beses. Hindi yung tubig ang naglinis, kundi ang Diyos. Nung siya'y sumampalataya at sumunod sa utos ng Diyos. Hindi ako rin tubig ang naglilinis, kundi ang dugo ng ating Panginoon. So, nandiyan makikita natin gaano kahalaga tayo mabautismo. Di ba? So, tignan po natin ang bautismo at ang mga bagay na kahalagahan niya. Ito yung ginawa natin. Tayo sumampalataya, ipinahig ang ating pananampalataya, ang bautismo ha. Actually, lahat ng mangyayari ay magkakasing halaga. Ang isip mo isa dyan, hindi ka maliligtas. Pero bakit ang bautismo parang napakahalaga? Kasi siya pinakahuli. Siya pinakahuli akbang at tungkol sa kaligtasan. So pag nabautismo tayo, nagkakaroon tayong relasyon sa Panginoon. Yung mga born again Baptist, mga denomination, sinasabi nila, hindi nagliligtas ng bautismo kanya, yung relasyon ang mahalaga. Ang tanong, kailan ka nagkaroon ng relasyon? Sabihin, kung pag-asawa, pinag-uusap, kailan kayo naging mag-asawa? Nung niligano babae? Hindi. Nung kayo nag-engage? Hindi rin. Kailan kayo naging pakasal kayo? Ganoon din ang bautismo. Doon tayo nagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon bilang ating tagapagligtas. Sa Galatia chapter 3, verse 26 to verse 27, yan ang ating mababasa. Sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Sapagkat kanya, ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay binigay si Kristo. Doon pa lang tayo nagkaroon ng relasyon. Pag hindi tayo nabautismo, wala tayong relasyon kayo sa ating Panginoon. Hindi kanya niligtas, hindi kanya kilala. Nabasa na po natin yan, inuugasan ng ating mga kasalanan. Pag hindi ka nagpabautismo, nasa pa rin ang kasalanan mo. Di ba? Pangatlo, ito yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. So, kung hindi ka nagpabautismo, nasa pa rin ang kasalanan mo. Hindi ka pa pinatawad ng Diyos. Ano pa? Napapalaya tayo mula sa ating mga kasalanan. So, kung hindi ka nabautismo, hindi ka napalaya sa kasalanan mo. Basahin po natin. Sa Romans chapter 6, 17 to verse 18. Ito ang ating mababasa.
Ngunit salamat sa Diyos na magamat kayo dati mga lipin ng kasalanan nung sila hindi pa Kristiyano, kayo'y tapos pusong sumunod sa inyo ng aral na doon ay pinagkatiwala kayo kayo. At pagkatapos ay mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging malipit kayo ng paggawa ng matuwid. So tayo po'y pinapalaya mula sa ating magkasalanan, mula sa pagkalipid natin sa kasalanan. Tayo po'y nabautisa patungo sa kamatayan ng Panginoon. Na doon ang dugo niya ay nabuo sa tinugasan ng ating mga kasalanan, at tayo po ay naging kaalip ng katawan ng ating Panginoon. Dito sa 1 Corinthians chapter 12, verse 13, Acts chapter 2, verse 47, mamaya po natin titignan yan. Dito sa una Korinto, chapter 12, excuse me, verse 13, sapagkat sa pamagitan ng isang Espiritu, ay binautisman tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo, Grego, maging alipin ng mga laya, at tayong lahat ay pinaunom sa isang Espiritu. Ano yung isang katawan? Yun ay Iglesia ng ating Panginoon. Pag tayo ay nabautismuhan, tayo po'y dinaragdag sa katawan ng ating Panginoon. At tayo po'y ipinanganak na muli. Born again. Dahil tayo naging bago nilalang, sa harapan ng Diyos, tinanggal ang ating mga kasalanan. So, ito ay sa otoridad ng ating Panginoon. Hindi po natin inimbento yan. Hindi ito inimbento ng Church of Christ. So, ito yung utos ng Panginoon. Kaya dito natin makikita gano'ng kahalaga ang bautismo. Huwag natin baliwalain. Kung hindi pa tayo na bautismoan, huwag natin patagalin. Dahil kailangan natin gawin para tayo maligtas. Dito po ang pinakauling slide po natin. So, ang baptism, tayo po ay dinaragdag sa Iglesia ng Panginoon. The Acts chapter 2, verse 47, and the Lord added to the church daily those who were being saved. Kailan sila naligtas? Sila baptisman. So, ikinaragdag sa Iglesia ng Panginoon. Ano halaga no? Pagdating ng araw, may mga tao na lalapit sa Panginoon. Ang sasabihin nila, Panginoon, ginawa namin ito sa pangalan mo kanya. Basahin natin. Ito po ang ating mababasa sa verse 22. Sa araw na yun, ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesya kami sa iyong pangalan? At nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan, gawa kami ng maraming gawang mga pangarihan kanya. At kung magkakayo, ipahayag ko sa kayo na hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasama. Wala sa relasyon sa Panginoon, hindi siya kilala. Pero dito sa Efeso, chapter 5, verse 23, sapagkat ang asawang lalaki, ang ulo ng asawang babae, gaya na Kristo, na ulo ng Iglesia, na siyang tagapagligtas ng katawan na walang iba kundi Iglesia. Sa Efeso chapter 1, verse 22, verse 23, at kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa Iglesia, na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya, na pumuspos ng lahat sa lahat. So, sino giniligtas ng Panginoon? Yung nasa kanyang Iglesia. Yun ang mga taong kilala ng Panginoon sa pangalan. At sino giniligtas ng Panginoon? Kaya mahalaga na tayong sumunod sa ating Panginoon. Huwag nating patagasin ang ating puso at kaisipan dahil wala rin tayong magagawa. Kung di tayo susunod sa Panginoon, hindi na niya tayo niligtas. Dahil ang maniligtas lamang ay sumusunod sa Panginoon. Dito sa Hebreo, chapter 5, excuse me, verse 8 and 9. Bagamat sa isang anak ay natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tinis, mahalagang pangusap yun eh. Bakit ayaw mong sumunod? Samantala ng Panginoon ay irak ng Diyos ay sumunod. O, lalo tayo. Di ba? Verse 9. At nang maging sakdal, siyang naging pinagmulan
na walagang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa Kanya. So, isipin po natin yun. Kailangan tayo mabautismuhan para tayo maligtas. Magkasama tayo sa mga tao na ligtas ng Panginoon pagdating niya sa ikalawa at uling pagkakataon. So, alam ko po, maaaring may mga nasa gitna po natin na hindi pa nabautismuhan. Isipin po natin, mga kaibigan, kung nakita ka ganito. Si Santiago, sinasabi, hindi natin nalalaman ang mangyayari sa hanggang bukas sa inyo. So bakit natin masusugal ang kaligtasan natin sa langit?